So for today's video vlog nga mga sir ay tuturuan ko nga pala kayo kung paano magpalit ng knuckle bearing dito sa Honda TMX 125 Alpha. Dahil itong Honda TMX 125 Alpha natin matapos nung aksidente natin medyo matagtag na siya ngayon. So baka basag na yung bearing nito sa baba or dito sa taas. So dito yung pagkabili natin sa knuckle bearing na Takasago ay 150 pesos po siya. Upper and lower crown na po yun mga sir, no? So ito bali naka-convert tayo ng disc brake sa harap. So pang Mio po yung gamit natin, dati pang XRM po, no? Pero yung inner tube dito mga sir ay pang XRM. So marami po tayo mga video vlog conversion dyan na tutorial, panoorin nyo na lang po dyan, no? At mag-iwan po ako ng link na pagbibilihan ninyo ng Takasago knuckle bearing crown. Tapos dito mga sir ay gumamit lang kayo ng katala or size 30 para matanggal natin yung head nut dito sa may butterfly natin. At dito mga sir, pagka nakalag nyo na yung head nut dito ay tatanggalin na natin yung mga tornilyo dito sa butterfly. So kung makita ninyo may kulay pulang sapi po dyan. So meron din po tayong video vlog conversion yan, no? So nag-upgrade kasi yung tropa natin, nagpa machine shop tayo dati, kaya meron po tayong sapi dyan. So bushing po yung tawag nila dyan sa Shopee. So maglalagay din po tayo ng link dyan, pati yung mga iba pang disc brake conversion natin, no? So yan, pag natanggal nyo na nga dito mga sir ay sinsilin nyo lang din yung pinaka lock dito sa may batalya nya. Tapos papaluwagin na nga natin dito sa baba dun sa may telescopic nya, no? So kung makita ninyo basag-basag na yung knuckle bearing natin na dibulitas dito sa baba, no? So yan, pagka inangat-angat nyo yun mga sir, matatanggal na po yung mga bulitas dyan. At ganito nga yung itsura nya nga mga sir pagka nabasag na, no? So yan, kusa na pong natanggal dito. So pakita lang natin yung itsura nya. So yan, medyo basag na talaga, kailangan na pong palitan. Tapos dito kuha lang tayo ng digis, paluwagin natin yung mga tornilyo dito sa baba para may bababa po natin yan, ay lowered po natin para mayangat po natin yung butterfly po natin, para matanggal natin yung mga sapi dito sa may telescopic natin. Tapos dito nga mga sir, tatanggalin natin yung sapi dito sa may batalya natin. So wala kasi tayong proper tools, kaya gagamitan na lang natin ng pinagbabawal na technique. Tapos sisinsilin natin yung nasa ilalim ng batalya natin, kasi papalitan po natin yan. Dahil yung binili nating Takasago na bearing set, so kompleto na po lahat yan. Bali bago po lahat yung ipapalit natin dito, para pagka na-install na natin wala pong alog or wala pong mararamdaman na tagtag kapag nadadaan po tayo sa lubak. So mas maganda pong palitan lahat para mas safe na safe po, lalo na kapag nasa high speed po yung takbo natin. So ito yung itsura ng Takasago mga sir. So complete set na po yan, upper and lower na po itong binili natin. So 150 lang po ito mga sir, at hindi na po siya dibulitas. So mas maganda po ito mga sir, compare natin dun sa mga dibulitas. So ito made in Japan yata to, no? So Takasago, ayan. So ito yung mga ilalagay natin sa batalya natin, pati dun sa telescopic natin sa baba. So ayan, tatanggalin lang din natin yung parang spacer dito sa may telescopic. Ayan, so sinsilin nyo lang din yan, at pagka naiangat nyo na nga yan, pwede nyo na siyang kamayin. Tapos ayan, daan-daan lang kayo para hindi po magasgasan yung mga tangke dito, no? So lagyan nyo rin pala ng basahan yung tangke para hindi po yan magasgasan. Tapos punas-punasan lang natin para matanggal po yung mga maduming grasa. At mamaya nga po gagamit din tayo ng high temp siguro na grasa, no? So wala kasi yung low temp na grasa, yung kulay dilaw. Bali kulay blue po yung gagamitin natin. Tapos yung pinagtanggalan po ninyo kanina, yung sininsid natin, yan po yung ipangpupukpok natin para hindi
hindi po masira yung knuckle bearing na ipapalit natin. So shoutout nga pala sa mga malulupit na mekaniko natin dito sa RS Camagay, kay Ben tsaka yung sa tropa niya. Ayan, so pukpukin nyo lang, tapos pagka medyo bumaba na siya, pwede nyo nang banatan yan ng martilyo. So dahan-dahan lang para bumaba po siya, no, sumagad siya. So mas maganda po itong Takasago, no. So ang advantage kasi nito, medyo malapad po siya. So hindi po siya madaling lumuwag compare dun sa mga ibang knuckle bearing. So yan po yung experience ng mga mekaniko natin. Yan po yung pinaprepare na bilhin. So yun yung pinabili sa atin kasi marami na silang experience, no, katulad ng sinabi ko, lumuluwag po yung sa baba kaya medyo matagtag po, tapos parang may alog, no. So pag nalagay nyo na, ilalagay na rin natin yung sapi din dito sa may batalya. So pukpukin nyo lang yan ng martilyo, no, or yung mga rubber matting na martilyo ninyo, no. So yan, pagka bumaba na yan, okay na yan. Tapos dito naman sa baba, kailangan pasok na pasok po talaga, tapos parang may konting space dun sa baba, no. So yan, pukpukin lang natin dito sa baba. Kailangan pasok na pasok na. At pagkatapos nga nyan mga sir, ay gagamit po tayo ng dalawang sachet ng grasa. So kailangan po marami tayong ilalagay dito or ipapahid na grasa. Baba taas po yan mga sir. So mas maganda tag-isa po dito sa baba para hindi po madaling mga lawang pagka nagwa-washing po tayo, lalo na kapag umulan, yung acid rain minsan pumapasok din po dyan, para maiwasan po natin yung corrosion, para tumagal din po yung buhay ng knuckle bearing natin. So kaya pinapaliguan natin ng grasa itong mga bearing natin. At pagkatapos nga natin lagyan ng grasa baba taas mga sir, ay ibabalik na nga natin yan sa dati, no. Kahit mamaya na po natin punasan yung mga excess na grasa dito para hindi po masayang yung mga pinaglalagay natin. So kung paano nyo po siya kinalag, ganun din po natin siya ikakabit. Mas maganda po mga sir, dalawa po kayong nag-install dito para hindi po kayo mahirapan, at may helper po kayo na nag-aalalay dun sa manibela, pati dun sa may fork natin. So ito, panoorin nyo muna kung paano siya ibabalik sa dati para may idea po kayo kapag gusto ninyong mag-DIY, no. Magpasama na lang po kayo sa mga tropa ninyo or kaibigan ninyo dyan, no, pagka mag-install po kayo ng knuckle bearing dito sa Honda TMX 125 Alpha natin.
mong masakit yung ulo nyo. Binubuelas, sabihin nyo, kanino binubuelas? Naman. Isasawag mo. Matagdagan pa niya. Hindi, logi kasi siya, hindi siya naka-case. Oo, dalawa. Matawa sa kanya yung kumakatanong. So ganito po yung itsura ng bushing or yung sapi natin, no. So size 26 to 30 yata ito. So kapag naigpitan natin, kakapit na po yan mga sir, no. Iipit po kasi yan. May nilagay kaya sa baba. At dito nga mga sir, bigyan ko lang din kayo ng tips dito sa pagkakabit ng front shock, no. So pag kayo papantay nyo po yan mga sir, kunin nyo po yung ehe dito sa harapan, tapos ipapasok nyo po yan dun sa kabilang front shock. So unti-unti po kayong mag-a-adjust dito sa front shock natin dito sa telescopic. So wag nyo muna pong higpitan yung mga bolts dito sa butterfly pati dun sa baba, no. Kasi dapat po kapag ilalagay natin yung ehe, kailangan po may konting play po yan, naiikot po dapat yung ehe natin dito sa harap. So kapag wala po kasing play yan, pwedeng medyo mataas yung sa isa ng konti, pwedeng mababa yung isang front shock natin. So kailangan po talaga may play yan. So mano-mano nyo pong ibabataas yan, no, para maganda po yung play natin dito at hindi po mahigpit. So pangit po kasi kapag nagkokontrahan yung dalawang telescopic natin. So ganito po yung magiging itsura niya kapag okay na, no. So higpitan na po natin yung tornilyo dito sa baba pati dun sa taas, tapos pwede na natin ilagay yung wheel set natin dito sa harap mga sir, no. Tapos magte-test drive po tayo kung meron po tayong mararamdaman na lagutok or may kabig, no. Tapos kung wala naman na pong problema, safe na pong ipang rides itong Honda TMX 125 Alpha natin para maiwasan po natin yung mga aksidente. Kasi minsan kapag mabilis tayo, pwede pong mag-wiggle or mag-death wobble yung motor natin, lalo na kapag high speed. So yun, higpitan natin mabuti yung mga tornilyo dito sa baba at saka dito sa may taas. At dito nga mga sir, okay na nga po yung ikot ng wheelset natin dito sa harap, no. So ito, magte-test drive na nga po yung mekaniko natin. Tignan natin kung may lagotok or may kabig. So yan, paganahin mo natin yung shock kung maganda yung play, no. So yan, okay na nga po dito. Ayan, so pakita lang din natin. Ayan, punas-punasan nyo na lang din yung mga excess grasa, no. So mas maganda po pagkatapos na ng pag-ayos, dun na lang natin siya linisan para hindi po masayang yung mga grasang pinaglalagay natin dito. Kailangan po talaga maraming grasa yung nilagay natin dito sa mga knuckle bearing natin. So yun, magte-test drive na yung mekaniko natin at kung may nararamdaman, magkakalag ulit tayo, no. Kailangan kasi kapag gumagawa tayo, pulido po dapat yung pagkakagawa natin. At dito nga mga sir, okay na nga po yung Honda TMX 125 Alpha natin. Okay na nga yung pag-install natin dito sa knuckle bearing. At huwag nyo nga sana kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin. And thanks for watching.